Mga kapatid, ang bawat mananampalataya ay nakikipaglaban sa isang spiritual na digmaan. Dapat aware po tayo dito dahil kung hindi po, sabihin na nating ilalampaso po tayo ng kaaway. Hangad po ng kaaway na pahinain ang ating pong pananampalataya. Sirain po ang ating testimony at ilayo po tayo sa purpose ng ating Diyos. Gayunpaman, hindi po tayo iniwan ng Diyos na walang pananggalang. Ibinigay niya po sa atin ang kanyang salita, ang kanyang spirito, at ang buong baluti ng Diyos, yung full armor of God, upang tayo po ay makatindig ng matatag. Ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayong gabi ay Standing Firm in Spiritual Warfare. Baka hindi mo nare-realize, kapatid, that we are actually under attack. At ang umaatake sa atin ay tunay na kalaban, kalaban po ng Diyos at kalaban po din natin dahil tayo po yung mga anak na ng Diyos. We are under attack. So we should learn to stand firm in spiritual warfare. Basahin po natin ang ating text mula po sa Book of Ephesians chapter 6 verse 12. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world, against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Kapatid, ang tagumpay ay hindi galing sa ating sariling lakas, kundi sa pamamagitan ng lakas ng ating Panginoong Hesus. So let's go to point number 1. Stay strong in the Lord. Sa Ephesians chapter 6 verse 10b, nakasulat po, be strong in the Lord and in His mighty power. Lahat naman tayo siguro merong cellphone, ano? Bihira na yung walang cellphone ngayon. Pati nga mga maliliit na bata may cellphone na. Yung apo ko nga, 5 years old, may cellphone na eh. Now, ang cellphone po ay mawawalan ng kabuluhan kapag na-drain ang battery. Kailangan po nitong ma-connect sa power source. Amen? Gayon din naman, bilang mananampalataya, kailangan nating manatiling God-connected para manatili po tayong spiritually strong. Now, let's go to point number 2. Take up the full armor of God. Doon po sa Ephesians chapter 6 verse 13, it is written, therefore, put on the full armor of God, so you will be able to resist the enemy in the time of evil. Then, after the battle, you will still be standing firm. Glory to God. Ang isa pong bumbero, hindi po yan papasok sa isang nasusunog na building kung wala po siyang protective equipment. Nakataya rito kasi ang kanyang buhay, kaya mahalaga na siya po ay may protection. Anong ibig ko sabihin? Gayon din naman, hindi po dapat humarap ang mga Kristiyano sa mga spiritual na labanan nang wala pong suot na full armor of God. Marami na po akong na-witness, mga kasamahan ko, mga pastor po yung iba, na humaharap po sa spiritual battle nang hindi po handa. Kaya nangyayari, sad to say, na ipapahiya sila ng dyablo. Kaya mag-iingat po tayo sa pagharap po natin sa labanang spiritual. Now, kapatid kaibigan, araw-araw, isuot mo ang belt of truth, ang breastplate of righteousness, ang sandals for the preparation of the gospel of peace, ang shield of faith, isuot mo ang helmet of salvation, ang sword of the Spirit, which is the Word of God. Take up the full armor of God. Mahalaga po yan, kapatid kaibigan. Pagising pa lang natin sa umaga, habang tayo nagpe-pray, isama na po natin yung pagsusot ng full armor of God. Point number 3, always pray. Napakahalaga din po ng prayer. Ang nakakalungkot pong isipin, marami po sa mga Christians, they neglect connecting with God, the very source of their power. Let us always pray. Ang sabi nga ni Apostle Paul, di ba? Pray without ceasing. Pray continually. At sa Ephesians chapter 6 verse 18, mababasa po natin, pray in the Spirit at all times and on every occasion. Stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere. Alam niyo yung mga sundalo pong nakikipagdigmaan, nananatili po silang connected sa kanila pong headquarters upang hindi po sila malagay sa panganib. Gayon din naman, ang prayer po ang ating direct communication sa ating pong Commander-in-Chief who is Jesus Christ. Ang patuloy po na prayer ang nagpapanatili sa ating kaligtasan, gabay
at connection po sa Diyos sa gitna po ng mga laban ng buhay natin. At napakarami po nating, kumbagay, dapat lampasan ang mga pagsubok at mga problema, mga struggles and even difficulties in life. Kailangan po natin ng prayer at all times. Kaya, ugaliin po nating mag-pray, hindi lamang po sa oras ng kagipitan, kundi sa bawat sandali, sa maghapon. Kaya nga, pray continually, pray without ceasing. Ine-emphasize po yan sa atin ng ating Lord sa pamamagitan po ng buhay at isinulat ni Apostle Paul. Ipag-pray mo ang iyong pamilya. Ipag-pray mo ang iyong mga katrabaho kung ikaw ay isang empleyado. Ipag-pray mo ang iyong mga partners, mga customers or clients sa business kung ikaw ay isang businessman. Kung ikaw naman ay isang estudyante, therefore, pray for your teachers, pray for your classmates, pray for your schoolmates. Ipag-pray mo rin ang ating church na kinabibilangan. At ang mga kapatid natin sa pananampalataya, isama mo na rin, pati na rin yung ating bayan, ang ating bansa at mga pinuno ng ating bansa. Point number 4, never give the devil a foothold because he will become your ruler. Now sa Ephesians 4:27, it is written, do not give the devil a foothold. Sabi nga ng iba do not give the devil an inch because he will become just the same, your ruler. Now, ang isa pong maliit na bitak sa dam, kung titingnan natin parang harmless, di ba? Ngunit kapag ito po'y binaliwala, maaari itong maging sani ng malaking disaster. Gayon din naman po, ang iyong mga maliliit na compromises ay magbubukas ng pinto sa mas matinding tukso at kapahamakan. So, i-confess mo na ang mga kasalanan mo at magpatawad ka rin naman sa iba na nagkasala sa iyo. Alisin mo ang mga bisyo o influence na naglalayo sa iyo sa Diyos. Point number 5, depend on Christ's victory. Doon po sa book of Romans chapter 8 verse 37, mababasa po natin, in all these things we are more than conquerors through Him who loved us. Alam niyo, ang isa pong bata hindi yan natatakot sa bully kapag kasama niya tatay niya. Dahil alam niyang protektado siya nito. At yan pong naranasan ko nung ako'y grader pa lamang. Binubuli ako ng mas malaki sa akin, mas higher yung grade level nila kaysa sa akin, magkasama kami sa school bus, sinasamantala nila ang pambubuli sa akin. Kaya minsan sabi ko sa kanya, humanda kayo, pagdating ng tatay ko, isusumbong ko kayo. At nangyari po yun. Ito naman ikwento ko na rin po sa inyo. Dumating ang tatay ko, sinumbong ko sila. From that time on, hindi na po sila sumubok na ibuli ako. Bakit? Kasi kasama ko ang tatay ko. How much more ang ating Diyos Ama? Di ba? Kaya, kapatid kaibigan, ang confidence natin ay galing po kay Kristo na nagtagumpay laban sa kasalanan, laban sa sanlibutan, laban sa kamatayan, laban maging kay Satanas sa pamamagitan po ng kanyang muling pagkabuhay. Yes, siya po'y namatay, pero siya po'y muling nabuhay. Buhay ang ating Diyos, so depend on Christ's victory. Now, ang spiritual warfare po ay totoo. Hindi natin pwedeng pasubalian yan. Ngunit, ang totoo ay totoo rin ang kapangyarihan po ng Diyos. At hindi tayo tinawag ng Diyos para lumaban ng mag-isa. No. Ibinigay niya ang lahat ng kailangan natin to stand firm in spiritual warfare. So kapatid, kapwa ako intercessor, kapwa ako prayer warrior, kapwa ako lingkod ng Diyos, always remember this, stay strong in the Lord. Take up the full armor of God. Always pray. Never give the devil a foothold. And depend on Christ's victory. You've got to stand firm in spiritual warfare. Gaano man po katindi ang laban, ang mga nananatili po kay Kristo can stand firm with confidence dahil ang tagumpay po ay sa Panginoon. Nawa po meron tayong natutunan sa atin pong pag-aaral, pero let's pray first.